Tinanong ng ating bida kung ano raw ang sunod na sasabihin ni Kim Miso. Nagtaka si Kim Miso kung bakit bigla na lang daw siyang nakaramdam ng matinding pressure mula kay Sang-yoon. Itinuloy na ni Kim Miso ang kanyang pagsasalita at sinabi na parang araw siyang nanood ng pakikipaglaban ng isang ranker. Naisip ni Sang-yoon na akala ng araw niya ay sasabihin ni Kim Miso na para siyang isang regressor na nagbalik mula sa nakaraan. Kinabahan nga raw siya ng walang dahilan dahil mukhang hindi naman daw maiisip ng kahit na sinong player ang ganoong posibilidad. Tinanong ni Kim Miso kung papatayin na ba raw ng ating bida ang nag-aagaw buhay na halimaw. Sa laki at dami ng tinamong pinsala ng Wolf Lord ay wala na ito ngayong kakayahan na makakibo at makapalag. Humingi ng pasensya si Sang-yoon dahil nawala nga raw sa isip niya na buhay pa rin ito, sinabi niya na agad na niya nga raw itong papatayin. Nakakuha ng isang C-rank title ang ating bida noong mapatay na nito ang halimaw. Bukod sa nakuha niyang titulo ay umangat na rin sa 27 ang kanyang level. Ang face-off title ay mag-a-activate kapag walang katabing kakampi ang ating bida sa loob ng 5-meter radius. Mabibigyan siya nito ng pansamantalang dagdag na 20% sa lahat ng kanyang stats. Agad ding mawawala ang bisa nito kapag nagkaroon siya ng kakampi sa kanyang tabi. Natuwa si Sang-yoon dahil ang kauna-unahan niyang araw na C-rank title ay naaangkop sa estilo ng kanyang pakikipaglaban. Sinabi ni Kim Miso na mukhang nakakuha nga raw ng isang titulo ang ating bida. Tinanong ni Sang-yoon kung dati na rin daw bang natalo ni Kim Miso ang nakalaban niyang Wolf Lord. Sumagot si Kim Miso ng oo, natapos niya nga rin daw ito nang mag-isa lang siya. Bumuntong hininga si Kim Miso at sinabi na kailangan niya nga raw sigurong sabihin ang katotohanan, totoo man daw na natapos niya ito nang mag-isa, pero nagawa niya lang daw ito sa tulong ng kanyang mga artifacts. Hindi niya nga raw masasabi na natapos niya ito gamit ang sarili niyang kakayahan. Sinabi ni Sang-yoon na matatawag pa rin daw na isang kakayahan ang makakuha ito ng mga artifacts na nababagay dito. Nagpasalamat si Kim Miso sa papuri na kanyang narinig pero hindi niya pa rin naiwasan na ikumpara ang sarili niya sa ating bida. Ang mga artifact nga raw na hawak niya ngayon ay nagkakahalaga ng mahigit sa 200 bilyon, mas nakakamangha nga raw si Sang-yoon dahil nagawa nitong matapos ng mag-isa ang quest na The Age of the Night of Wolves, gamit lamang ang isang ordinaryong sandata na madali lang mabili sa kung saan-saang merkado. Iminungkahi ni Kim Miso na bakit hindi nga raw muna subukan ng ating bida ang epekto ng bago nitong titulo. Tinanong ni Sang-yoon kung ano raw ang ibig nitong sabihin. Dumistansya muna si Kim Miso para gumana ang face-off title ng ating bida. Natuwa si Sang-yoon dahil mabilis nga lang daw pala itong mag-activate. Agad na niya muna itong inalis dahil hindi niya pa naman daw ito kakailanganin. Sinabi ni Kim Miso na una na raw siyang lalabas para tumawag ng mga porters na mag-aasikaso sa kanilang mga lots. Agad na nagpasalamat ang ating bida sa pagpipresenta ni Kim Miso. Naisip ni Sang-yoon na kabilang nga rin daw sa kanilang quest rewards ang mga loot drops at monster parts kaya tama nga lang daw na tumawag agad sila ng mga porter na mag-aasikaso nito. Noon nga raw ay ume-extra rin siya bilang isang porter kahit na isa na siyang player. Naisip rin ng ating bida na mukhang nakapag-iwan nga raw siya ng magandang impression kay Kim Miso dahil siya nga raw halos ang tumapos sa kanilang quest. Nagulat si Sang-yoon nung sabihin ni Kim Miso na ibibigay na rin daw nito sa kanya ang kabahagi nitong 5% quest reward. Sinabi ni Sang-yoon na hindi raw ito patas kay Kim Miso dahil hindi raw ganoon ang kanilang napag-usapan. Tumugon naman si Kim Miso nang tanggapin na nga raw ito ng ating bida dahil ayos nga lang daw sa kanya na wala siyang makuha. Nakakasigurado nga raw siya na maraming beses pa silang magkakasama sa mga quest at misyon. Isipin na nga lang daw ng ating bida na investment niya dito ang binitawan niyang 5% quest reward. Nagpaalam na agad si Kim Miso kaya pumayag na rin lang ang ating bida. Naisip ni Sang-yoon na mukhang hindi niya nga raw dapat ibaba ang kanyang depensa pagdating kay Kim Miso. Nakaramdam ng tuwa ang ating bida noong magkaroon ng liwanag sa kanyang likuran. Matitingnan na niya nga raw ngayon kung ano ang artifact na nalaglag mula sa Wolf Lord. Nakakuha si Sang-yoon ng isang platinum artifact na tinatawag na Blue Moon Stone. Isa itong accessory-type equipment na may special effect na Age of Dogs and Wolves. Nakakapagbigay rin ito ng dagdag na 100 stats sa health, dagdag na 100 stats sa mana, at dagdag na 50 stats sa luck. Kinilabutan ng ating bida habang dinadampot nito ang nakuha niyang reward.
Nakaramdam siya ng matinding tuwa dahil sa wakas nga raw ay nakakuha na siya ng isang platinum rank artifact. Ang isang araw platinum artifact ay nagkakahalaga ng mahigit sa 1 bilyon, kung ipagbibili niya nga raw ito ay makakaya na niyang tumira sa isang apartment sa loob ng Soul City. Tinanong ni Goddess of Luck ang ating bida kung naniniwala na ba raw ito sa kanya matapos nitong makaramdam ng pagkapanalo sa buhay. Nagtaka naman si Sang Yun kung bakit niya naman daw ito kailangang pasalamatan gayong nagpakahirap din naman siya para mapataas ang kanyang swerte. Nagreklamo ang konstelasyon na si One with the Ripped Lips dahil hindi raw patas ang taas ng swerte ng ating bida. Nagreklamo nga raw ito sa player system para maalis si Goddess of Luck sa pagiging isang konstelasyon. Nag-request din si Goddess of Luck sa ibang konstelasyon na konektado sa player system na pagbotohan na lang daw nila ito. Mas mabilis na nagkaroon ng boto ang iminungkahi ni Goddess of Luck na pagpapaalis kay One with Ripped Lips sa kanilang player system. Nagpatuloy ang botohan hanggang sa tuluyan na ngang naalis sa player system si One with Ripped Lips, ngayon ay hindi na ito makakapag-operate bilang isang konstelasyon. Naisip ni Sang Yun na nakalimutan nga raw niya na sikat nga raw pala si Goddess of Luck sa ibang mga konstelasyon. Inintindi na ulit ni Sang Yun ang hawak niyang artifact, isang araw itong platinum rank kaya ibig sabihin noon ay maa-absorb niya ang 40% ng stats nito. Tiningnan naman ni Sang Yun kung ano ang special effect na Age of Dogs and Wolves. Magagawa nitong mapataas ng 5 beses ang health recovery at regeneration rate ng nagmamay-aring user kapag mayroong buwan sa loob ng dungeon. Mayroon mang buwan o wala, ang lahat ng mga dog or wolf-related monsters ay permanenteng hindi makakagalaw sa harap ng user na nagmamay-ari sa Blue Moon Stone. Natuwa si Sang Yun dahil ibig sabihin nga raw pala noon ay wala nang laban sa kanya ang mga dog o wolf monster kapag na-absorb na niya ang artifact na ito. Ini-activate na ni Sang Yun ang kanyang mana synchronization para makain na niya ang Blue Moon Stone. Nakabukas na ngayon ang dungeon na kinuha ni Sang Yun dahil natapos na nila ang kanilang quest. Kasalukuyan ngayong lumalabas ang ating bida mula sa loob nito. Nagulat si Sang Yun nang dahil sa mga nakita niya sa kanyang harapan. Nagtataka siya kung bakit napakaraming tao ang nag-aabang sa tapat ng natapos niyang dungeon. Nagtanong ang isang player kung si Shin Sang Yun nga ba raw ang lalaki na nasa harap nila ngayon. Nagtanong din siya sa katabi niya kung talaga nga bang mag-isa nitong tinapos ang isang level 100 dungeon. Tumugon naman ang isang lalaki nang mukhang totoo nga raw ito, wala naman daw dahilan si Kim Miso para magsinungaling sa kanila. Sinabihan ni Kim Miso ang babaeng empleyado nang wag daw itong mag-alala. Tama nga lang daw ang ginawa nitong pagpigil sa isang 17-player na kumuha ng isang level 100 quest. Kahit siya nga raw ang nasa posisyon nito ay ganoon rin daw ang kanyang gagawin. Napaiyak ang babaeng empleyado dahil kanina pa itong nag-aalala na baka maalis siya sa kanyang trabaho. Sinabihan ni Kim Miso ang babaeng empleyado nang dapat daw nitong tandaan ng mabuti ang itsura ni Shin Sang Yun, dahil mukhang mapapadalas nga raw ang pagpunta nito doon. Naisip ni Sang Yun na halos nakalimutan na nga raw niya ang babaeng empleyado na pumipigil sa kanya. Malamang nga raw ay nag-alala ito ng sobra dahil nagpumilit pa rin siya na kumuha ng isang 100 level quest kahit na mababa pa lang ang kanyang level. Sabay-sabay na nagsilapit ang mga representative ng iba't ibang guild para makausap ang ating bida. Lahat ng mga ito ay inalok ang ating bida na sumali sa kinabibilangan nilang guild. Humingi ng pasensya si Kim Miso at sinabi na may mga kailangan pa raw silang pag-usapan ni Shin Sang Yun. Nagtanong ang mga representative kung ibig sabihin ba raw noon ay naunahan na agad sila ng Eden Guild. Binanggit ni Kim Miso sa ating bida na hindi ba raw may pag-uusapan pa silang dalawa. Nakisakay na lang din si Sang Yun dahil mukhang tinutulungan nga lang daw siya ni Kim Miso na makatakas sa kanyang sitwasyon. Sumakay si Sang Yun sa sasakyan ni Kim Miso para makaalis na agad siya sa lobby ng quest area. Natanggap na agad ng ating bida ang 500 million won na ipinadala ng Player Association. Sinabi ni Kim Miso na mukhang natuwa nga raw ang ating bida dahil mabilis nitong natanggap ang quest reward. Tumugon naman si Sang Yun nang hindi niya lang daw inasahan na ganoon niya ito kabilis matatanggap, mukhang mabilis nga raw talaga ang lahat ng mga bagay sa mga taong mayayaman. Ipinaalam ni Kim Miso na may naitulong man daw ang kanyang impluensya pero naging mabilis nga lang daw ito nang dahil sa mga i-rank ang mga kinuha nilang porters. Pinasalamatan ni Sang Yun si Kim Miso sa ginawa nitong pag-aasikaso sa lahat.
Nagbigay ng hudyat si Kim Miso sa nagmamaneho niyang tauhan. Nagulat si Sang Yun noong bigla na lang nagkaroon ng makapal na harang ang kanyang likuran, ngayon ay wala na siyang naririnig mula sa labas ng sasakyan. Sinabi ni Sang Yun na tama nga raw pala ang kanyang hinala, naging mabait nga raw sa kanya si Kim Miso dahil may lihim itong pakay sa kanya. Tumawa si Kim Miso at sinabi na hindi na raw siya magpapaligoy-ligoy pa. Ipinaalam na ni Kim Miso na pinapaanyayahan niya raw ang ating bida na sumali sa Eden Guild.